Samantala, sang-ayon ng isang may akda ng kontrobersyal na cybercrime law na amyendahan ng bagong batas. Ito si Congressman Eric Singson na umaming wala sa orihinal na anti-cybercrime law ang kinikwestyong libel provision. May report si George Bandola. Bukas si Congressman Eric Singson, author ng kontrobersyal na Cybercrime Prevention Act of 2012 sa anumang pagbabago ng nasabing batas. Ito'y matapos magpataw ang Korte Suprema ng 120 araw na suspensyon para sa pagpapatupad nito. Sabi ni Singson, bagamat sinusuportahan niya ang pagpapataw ng mga parusa sa mga umaabuso sa kalayaan ng pamamahayag, dapat daw na ipatupad ang anti-cybercrime law nang wala ang libel provision. I think I support it because there's a huge public clamor from the new space of individual freedoms, especially the bloggers, na makita po natin they are the new medium of opinion. Sila na po yung bagong face ng media, sila na po yung susunod na muka ng public opinion. Iginit ni Singson sa orihinal na bersyon ng batas sa Kongreso, wala ang libel provisions. Ngunit tumanggi itong banggitin kung sino ang mga nagsulong na magkaroon nito sa batas na pinirmahan ng Pangulong Aquino. Huwag naman natin husagahan on the side ng libel po rin naman because of course kailangan rin naman natin i-regulate yung protection po. As individuals, tayo na po. Kung wala naman tayong sinisirang tao, safe naman po tayo. It will also protect us as individuals. Sumang-ayon naman si Northern Samar Congressman Emil Ong. Ayon sa kanya, kailangan na may patupad ang batas, ngunit kailangan lamang ang ilang pag-aamyenda sa ilang probisyon nito. If the Supreme Court will uphold its constitutionality, then it will lift the TRO and make the law effective. No, ganon. Then that's where maybe Congressman Owen will introduce an amendment if he is amenable to that, or other congressman to that effect. Inaabangan pa ang pagpapatupad ng anti-cybercrime law hanggat hindi natatapos ang TRO ng Korte Suprema. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.